Magandang araw sa iyo at welcome. Para sa talakayan natin ngayon, susuriin natin tong mga source na pinadala mo. At grabe, ito'y isang napakadetalyadong teolohikal na balangkas. Oo, parang isang buong kwento talaga, no? Isang buong kwento ng sangnilikha mula sa isang rebelyon sa langit hanggang sa ganap na katuparan nito. At isa lang paunang pansin, mapapansin mo na may mga partikular na terminong Koreano dito. Gagamitin natin yan. Gagamitin natin para manatiling tapat sa source, mukhang may impluensya ito mula sa Koreanong theological na pagkaka. Okay, so himayin natin to. Ang mission natin ngayon ay i-unpack ang buong naratibo. Na parang isang malaking cosmic legal drama. Saktong-sakto, isang cosmic legal drama. Mula sa pag-aalsa ni Lucifer hanggang sa huling paghuhukom, gusto nating makita yung lohika. Paano ba nagko-konekta ang bawat eksena? Tama. At yung mga malalaking tanong, di ba? Oo. Bakit nga ba nagkaroon ng kasamaan? Ano ba talagang papel ni Adan at ni Kristo dito? At paano ito lahat hahantong sa tinatawag na pagiging perpekto ng sanglilika? At yung paggamit mo ng terminong cosmic legal drama, yan ang pinakasusi dito. Kasi binabago nito ang buong lente. Anong binabago? Ayon kasi sa mga source mo, hindi lang ito simpleng laban ng mabuti at masama. Hindi lang good versus evil? Oo, ito ay isang paglilitis, isang kaso tungkol sa katarungan, sa legalidad at sa katotohanan ng mismong paraan ng pamamahala ng Diyos. Saktong-sakto. At para masimulan niyang kaso na yan, kailangan nating puntahan hindi ang hardin ng Eden, kundi Ang langit mismo. ang langit mismo bago pa man malikha ang tao. Sinasabi sa mga dokumento na ang pundasyon ng pamamahala ng Diyos ay ang kanyang trono. At ang batas na nagpapatakbo sa lahat ay ang kautusan. Na nakasentro sa pag-ibig, katuwiran at katarungan. Isipin mo na lang na parang ito ang operating system ng buong kalawakan. Oo, ganda ng analogy. Hindi lang siya basta listahan ng bawal. Ito ang mismong physics kung paano dapat gumana ang lahat sa kapayapaan. At sa perpektong sistemang yan, may isang... May isang nag-file ng reklamo. Eksakto. At dito na nagiging sobrang, interesante. Pinapakinala sa source si Lucifer o Helel, isang mataas na anghel na nagkaroon ng ambisyon sa trono ng Diyos. Pero hindi lang ito simpleng power grab. Hindi. Hindi lang siya basta nagrebelde. Meron siyang isinampang formal na kaso. Kinwestiyon niya ang mismong legalidad at pagiging patas ng operating system ng Diyos. At ang galing ng pagkakalatag dito kasi yung argument ni Satanas, hindi lang siya basta ayaw o sayo. Legal at philosophical yung atake niya. May laman. May laman. Naglatag siya ng isang akusasyon na kung mapapatunayan niyang totoo, sisirain ito yung mismong kredibilidad ng Diyos bilang isang makatarungang pinuno. Grabe. So hindi lang siya basta nagre-rebelde para sa kapangyarihan. May legal na kaso siyang isinampa. Sinasabi niyang depektibo yung buong sistema. Ano ba eksakto yung laman ng kaso niya? 2 puntos ang argumento niya at napakatalino ng pagkakaayos. Una, sabi niya, ang kautosan mo na nakabatay sa perpektong pag-ibig ay imposibleng sundin ng sinumang nilikha. Masyadong mataas ang standard. Okay, yan yung una. Pangalawa, at ito yung patibong, kung imposibleng itong sundin pero ipinag-uutos mo pa rin, 2 lang ang ibig sabihin yan. Ano yun? Una, isa kang sinungaling dahil nag-uutos ka ng isang bagay na imposible. At pangalawa, isa kang mamamatay tao dahil ang kaparusahan sa paglabag sa kautusan yan ay kamatayan. Wow! Ang bigat. Yung sistema ng Diyos, natural na humahanton sa kamatayan ng lahat. Eksakto. Ang conclusion ng argumento niya, kaya dapat mapawalang bisa ang iyong kautusan at hindi ka na dapat mamahala. At syempre, ang tanong dyan, teka, bakit hindi na lang agad pinuksa ng Diyos si Satanas para matapos na? Iyan. At ang paliwanag sa source mo ay ito, kung agad siyang pinatahimik ng Diyos, parang isang hukom na biglang nag-utos na tanggalin sa courtroom yung abogado ng kabilang panig. Oo. Anong iisipin ng lahat? Anong iisipin ng ibang anghel? Baka may punto nga siya.
Baka tinatago lang ng Diyos ang katotohanan, magkakaroon ng pagdududa at posibleng magkaroon pa ng mga susunod na pag-aalsa. So kailangan patunayan sa isang bukas na korte na mali yung akusasyon. Hindi lang basta patahimikin yung nag-aakusa. Okay, so may case pending sa langit. May isang malaking legal battle. Pero bakit biglang lumipat tayo sa Earth? Anong connection ni Adan dito? Iyan ang susunod na yugto ng paglilitis. Ang lupa ang naging courtroom. Ayon sa mga source mo, dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit nilikha si Adan. Ano yung una? Ang una ay medyo misteryoso, para maging isang sisidlan. Ang unang Adan o First Adam ay nilikha bilang isang lalagyan o shell para sa pagdating ng isang mas perpektong bersyon. Ang huling Adan, si Jesus. Parang isang prototype, kung ganun. Parang ganon, isang lalagyan para sa darating pa. Okay. Ano yung pangalawa? At itong pangalawa, ang direktang sagot sa kaso ni Satanas. Nilikha si Adan para maging Exhibit A ng prosekusyon. Exhibit A. Si Adan ang magiging buhay na ebidensya na mali ang akusasyon ni Satanas, na kayang-kaya pala ng isang nilikha na mabuhay ayon sa kautusan ng pag-ibig ng Diyos. Teka. So kung ganun ang logic, parang sinasabi ng source mo na ang Hardin ng Eden ay hindi lang basta paraiso. Isa pala siyang Isang testing ground. isang courtroom Mhm. kung saan magaganap yung pagpapatunal. If we connect this to the bigger picture, oo, ganun na nga. Ang Eden ang naging entablado. Ang tanong, susunod ba ang nilikha sa kautusan ng pag-ibig ng Diyos? O paniniwalaan niya yung argumento ni Satanas? At alam na natin ang nangyari. Natalo yung Exhibit A. Natalo at ayon sa source, ang ugat ng pagkatalo ni Adan ay mas pinili niyang mahalin si Eva at manatili sa tabi nito kaysa sundin ang malinaw na utos ng Diyos. Dahil doon, natalo siya sa tukso. At dahil natalo siya sa tukso ni Satanas, ang nangyari ay naging alipin siya nang nagpanalo sa kanya. Ano yung mga naging resulta ng pagkatalong yon? Ano yung fallout sa buong planeta? Tatlo ang malalaking epekto ayon sa source. Una, si Adan at ang buong sangkatauhan naging alipin ng kasalanan at ni Satanas. Okay. Pangalawa, yung pamamahala sa mundo na dapat sanay nasa tao ay legal na napasaylilaim sa kontrol ni Satanas. At ang operating system na ipinatupad niya ay hindi na pag-ibig. Kundi, Survival of the fittest, law of the jungle, kung saan ang malakas ang siyang batas. at yung pangatlo, At pangatlo, pumasok ang kamatayan. Bilang resulta at kapayarian ng kasalanan, ang katawang lupa ay naging mortal, nakatakdang bumalik sa alabok. wow, okay, teka. So kung talo ang unang Adan at nasa ilalim na ni Satanas ang mundo, parang checkmate na, parang talo na sa kaso ang panig ng Diyos. Paano pa makakabawi dito? Dito napatasok yung sinasabi sa source mo tungkol sa huling Adan. Ang solusyon, Hanggang kapangyarihan, dumating siya bilang isang nilikha, Mada Adel Pijomul o firstborn creature ang ginamit na termino. bakit yun importante? Para harapin si Satanas sa parehong antas at sa parehong courtroom kung saan natalo ang unang Adan, kailangan patas ang laban. Nilikha laban sa nagpabagsak sa nilikha. Okay, yan ay isang napaka-importanting punto. Isang fair fight. So, paano niya eksaktong binawi ang sangkatauhan? Sinasabi sa source na ito ay sa pamamagitan ng kanyang dugo na nagsilbing pambayad. Paano yun gumagana sa legal context na to? Magandang panong yan. At this raises a crucial question from the sources. Paano naging legal na tagumpay ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Parang kabalintunuan, di ba? Oo nga. Kung namatay siya, hindi ba't patunay lang yun na tama si Satanas na kamatayan ang laging kahahantungan ng lahat? Akala ko ba ang kamatayan ay tanda ng pagkatalo sa kasong ito? Dito nga pumapasok ang henyo ng legal na solusyon. Ayon sa source, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang batas. Okay. Pero si Jesus, bilang huling Adan, ay nabuhay ng walang anumang kasalanan. Sinunod niya ang kautusan ng pag-ibig ng perpekto hanggang sa huli. So wala siyang kasalanan. Wala. So, nang siya ay mamatay, hindi ito dahil sa sarili niyang kasalanan, kundi dahil inako niya ang kasalanan ng iba. At dahil wala siyang kasalanan, ang kamatayan ay walang legal na karapatan o jurisdiction sa kanya.
Okay. Gets ko na. Hindi siya maaaring manatiling bihag nito. So yung kanyang muling pagkabuhay, hindi lang ito isang milagro, ito ang legal na resibo. Eksakto. Ito ang ebidensya na iprenesenta sa korte ng sanlibutan na tingnan nyo, ang kautusan ay posibleng sundin. Eksakto. Ang kanyang muling pagkabuhay ang ultimong ebidensya na nagbasura sa pundasyon ng akusasyon ni Satanas. Pinatunayan nito na tama ang Diyos at sinungaling si Satanas. At hindi lang yan, di ba? Hindi lang yan. Sa pamamagitan ng banal na espiritu na tinatawag na Songyong Hananim sa source, ang mga mananampalataya ay binibigyan na ngayon ng kapangyarihan para labanan ng kasalanan, Para sundin yung kautusan na hindi na nakasulat sa bato. kundi sa kanilang mga puso. So case closed na ba? Dahil napatunayan na ni Jesus, tapos na ang usapan. Panalo na ang panig ng Diyos. Hindi pa ganap. Isipin mo na lang, si Jesus ang naging landmark case. Siya ang nag-iisang ebidensya. Pero sa isang cosmic na kaso na ganito kalaki, hindi sapat ang isang testigo. Kailangan ng mas marami pang ebidensya. Para patunayan na hindi lang ito one-time special event. Tama. Kailangan ipakita na ito ay isang pattern na maaring maulit sa mga ordinaryong tao sumusunod sa kanya. Parang sa science, hindi sapat ang isang successful experiment. Kailangan mong ipakita na repeatable ang results. Dito na siguro papasok yung konsepto ng unang bunga o chotyulme. Ganun na niya. At inilista sa source mo ang 3 yugto ng pag-aani nitong unang bunga na napakadandang inugnay sa 3 pangunahing Jewish feasts. Okay, anong yung una? Ang una ay ang Chosilzil o Feast of First Fruits. Ito ay kumakatawan kay Jesus, ang pinakauna sa lahat ng bunga, ang unang nabuhay muli. Okay, siya ang una. Sino ang mga sumunod? Ang pangalawa ay ang Osongel o Pentecost. Ito naman ay sumisimbolo sa mga disipulo noong araw ng Pentecostes, ang unang grupo ng mga tao na tumanggap ng banal na espiritu. Sila yung unang batch ng mga saksi. Sila ang unang maliit na ani. At ang pangatlo, na siyang pinaka-critical para sa pagtatapos ng kaso, ay ang Chomak Jel o Feast of Tabernacles. Ito ayon sa source ay konektado sa isang partikular na grupo. Sino sila? Ang 144,000 na martyr witnesses o Sunjojingindul. Okay, dahan-dahan tayo dito. Itong 144,000, sila yung parang final batch of evidence. Bakit sila napaka-importante? Sila ang magiging pangwakas at kolektibong ebidensya. Sila ang grupo ng mga tao na kahit nagmula sa lahi ni Adan at nabubuhay sa isang masamang mundo, Aha. yun ang magpapatunay sa tulong ng banal na espiritu na kaya nilang magmahal sa Diyos at sa kapwa hanggang kamatayan. Susundin nila ang kautusan hanggang sa pinakahuling hininga. So sila yung hindi matatawarang patunay na gumagana ang sistema ng Diyos. Hindi lang para sa isang perpektong nilikha tulad ni Jesus, kundi maging para sa mga nagkasalang tao. So, kapag ang takdang bilang na ito, Jonghashinsu, ang term sa source, ay nabuo na, ano ang mangyayari? Anong epekto nito sa cosmic na kaso? Kapag kumpleto na ang bilang ng mga saksing ito, ang kaso laban kay Satanas ay ganap ng tapos. Wala na siyang anumang legal na basehan para sa kanyang akusasyon. At ito na ang hudyat. Ito na ang hudyat para tuluyan ng itaboy si Satanas mula sa langit patungo sa lupa. Kaya yung matinding pag-usig sa huling panahon. Yun pala yun. Ayon sa source, ay ang desperadong paraan ni Satanas para pigilan ang pagkumpleto ng bilang na ito. Para siyang akusado na sinusubukang sirain ng mga ebidensya bago ito may sumiti sa korte. Fascinating. So ang bawat martyr sa pananaw na ito ay parang isang exhibit sa kaso na nagpapatunay ng mali si Satanas. At kapag sapat na ang exhibits, tapos na ang paglilitis. Dito na tayo papunta sa sentencing phase, ika nga. Tama, dyan na tayo pumunta sa huling yugto. Okay, ilarawan natin ang huling eksena. Kapag kumpleto na ang 144,000, tapos na ang trial. Ano na ang susunod? Ayon sa source, magpapatuloy na ang huling yugto. Una, magkakaroon ng 1,000 taong paghahari o Chonyon Wangguk kung saan si Satanas ay nakakulong. Isang panahon ng kapayapaan,
kapayapaan at paghilom dito sa lupa. Isang paraiso na ang pamamahala ay ibabalik sa orihinal na disenyo, batay sa pag-ibig na pinangungunahan ni Kristo at ng kanyang mga saksi. At pagkatapos ng 1,000 taon na yon, Darating ang huling paghuhukom na tinawag na Bek Bojua de Shimpan o ang Great White Throne Judgment. Dito na magaganap ang final cleanup ng buong universe. ang lahat ng kasalanan, kamatayan, At lahat na may kaugnayan dito ay tatapon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. pero ano yung ultimate point ng lahat ng ito? Bakit kailangan dumaan sa ganitong kahaba at kasakit na proseso? At dito natin kailangang ikonekta ang lahat pabalik sa pinakasimula. Ang pinakalayunin ng buong prosesong ito, ayon sa source mo, ay hindi lang parusa, kundi ang pagperpekto ng malayang kalooban o Jayu Uyilji. Pagperfekto ng malayang kalooban, paano nangyayari yun? Medyo abstract yan. Ang idea ay ganito. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng sukdulang pag-ibig at katarungan ng Diyos, lalo na sa krus, at sa pagpapatunayan na ang kanyang daan ang tama, makakaunawa ng lahat ng nilikha na maliligtas ay lubos na makakaunawa sa katangian ng Diyos. Hindi na sila susunod dahil sa takot o obligasyon o dahil yun lang ang pagpipilian. Kundi dahil sa... Susunod sila dahil sa isang malalim, personal at malayang pag-unawa at pag-ibig. So para bang natuto na yung bata na wag hawakan yung apoy, hindi dahil tinanggal mo yung apoy o tinali mo yung kamay niya, Tama. kundi dahil naintindihan na niya ng lubusan kung gaano ito kasakit at mapanira. Hindi na niya pipiliin pa, ever, na hawakan yun. Exactly. Ganun ang idea, a perfected free will. Dahil dito, ang posibilidad ng rebelyon at pagkakasala ay mawawala na ng tuluyan. Hindi dahil sa pilitan. Hindi dahil sa pilitan o dahil tinanggal ang free will, kundi dahil ang free will ng bawat isa ay ganap ng nakaayon sa pag-ibig at katotohanan. Wala nang pipili sa kasamaan dahil nakita na ng lahat ang sukdulang kabutihan. Ito na yung estado. Ito yung estado na inilalarawan sa source kung saan ang Diyos ay magiging lahat sa lahat. Tapos na ang kaso, nabalik na ang kaayusan, at ang buong sangliputan ay ganap ng makakamit ang walang hanggang kapayapaan. So, kung bubuurin natin, ang buong kasaysayan ng sangkatauhan mula Genesis hanggang Revelation, ayon sa pananaw na ito, ay isang malawak, masalimuot, at kung minsan ay masakit na cosmic na paglilitis. Oo. Isang taglilitis na ang taning layunin ay patunayan beyond any reasonable doubt na ang pundasyon ng buong sansinokop, ang kautosan ng pag-ibig, ay makatarungan, totoo, at higit sa lahat, posibleng sundin. Isang napakagandang buod. At nagiiwan ito ng isang huling mapaghamong kaisipan para sa iyo. Ang mga source na ito ay naglalatag ng isang ideya na ang bawat paghihirap, bawat tagumpay ay may mas malalim na layunin. This raises a final question for you to consider. Kung ang bawat pagkilos ay maaaring magsilbing ebidensya sa isang cosmic na debate tungkol sa kalikasan ng mabuti at masama, paano nito binabago ang pagtingin mo sa kahalagahan ng mga desisyon na ginagawa mo sa araw-araw?